Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin at welcome sa ating quiet time. Basahin po natin mga Ngaral chapter 3 verse 11. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan at tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Tunay nga po na walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan o sa mga susunod na oras. Subalit, tayo ay binigyan ng kaisipan ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng isip upang magplano kung ano ang pwede natin gawin sa mga susunod na panahon. Kaya tayo binigyan din ng Diyos ng vision upang magkaroon tayo ng hangarin sa mga susunod na panahon. Sapagkat ang nais ng Diyos ay maging makabuluhan ang ating buhay. Ngunit paano nga naman ito mangyayari? Kung hindi naman natin alam ang mangyayari sa mga susunod na panahon. Ito ang paghubog ng Diyos sa ating pananampalataya. Na sa bawat araw ng ating buhay, napakahalaga na tayo ay manalig sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa ating Panginoon at ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay. Tayo ay binigyan niya ng pagnanasa. Nais natin, ano ba mangyayari bukas? Ano ba ang gagawin ko bukas? Maaaring lahat tayo naka-schedule na, pati kung kailan tayo mamamasyal, kailan tayo magmumol, kailan tayo mamamalengke, kailan tayo mangingibang bansa. Lahat yan ay pinagpaplanuhan natin at pinag-iipunan. Kaya tayo nagsisikap at nagsusumikap. Subalit ang lahat ng ito ay hindi natin dapat gawin na mag-isa at sa ating sariling kakayahan, kundi ipinapaalala ng mga ngaral na tayo ay magkaroon ng pagnanais sa kinabukasan kasama ang Panginoon, na tayo ay nagtitiwala na ang bawat bukas ay magiging mabunga ayon sa kalooban ng Diyos, taglay ang pananampalataya sa ating puso at sa ating buhay. Subalit ang napakaganda ay iniangkop ng Diyos ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ngunit nangyayari lamang ito kung tayo ay nananalig sa Panginoon. Sapagkat ang mga bagay na minsan nangyayari sa ating buhay ay huwag natin isisi sa Panginoon. Dahil kalakip ng ating buhay ang ating responsibility na tayo ay mga katiwala ng Diyos. Na nais ng Diyos, ingatan natin ang ating sarili, ingatan natin ang ating buhay, sapagkat kung tayo ay hindi magiging katiwala, maaring hindi mangyari ang kalooban ng Diyos para sa atin na naaangkop sa kanyang panahon. Ibig sabihin, mga kapatid, sa ating buhay, tayo ay katuwang, tayo ay kapartner ng Panginoon sa buhay na ito. Kung nais natin, hangad natin ay magandang bukas, magandang buhay, ang kailangan natin ay ang Panginoon. At tayo ay sumunod sa kanyang kalooban sapagkat meron siyang itinalaga na tamang panahon sa lahat ng ating naisin. Na yung naisin natin ay umayon sa kalooban ng ating Panginoon. Bagamat hindi natin alam ang bukas, hindi natin alam ang kawakasan ng ating buhay, pero dahil sa pananampalataya at sa pamagitan ng pananampalataya, meron tayong katiyakan ng magandang buhay, sa buhay na walang hanggan, na ipinagkakaloob sa atin dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon at patuloy natin ipagkatiwala ang ating buhay sa Panginoon sapagkat walang imposible sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ang ating mga plano, anuman ang inyong plano, ito man ay pansarili, ito man ay personal, o sa ibang aspeto, ipagkatiwala at ilapit natin sa ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Nanawa, O Diyos, sa pamagitan ng inyong mga salita, sa pamagitan ng mga paalalang ito sa Biblia, ay magkaroon kami ng pagnanais na patuloy na magtiwala at sumunod sa inyo. Salamat po sa bawat panahon na inaangkop mo para sa amin. Salamat sa kaloob mong panahon sa amin.
na nawa, O Diyos, kami ay umayon sa kalooban mo at hindi sa pansarili namin. Kaya pagpalain nyo lahat ng plano, lahat ng adhikain, mga naisin, mga panalangin ng aming puso ay tinataas namin sa inyo at inaangkin namin ang inyong pagtugon ayon sa inyong kalooban. Kaya sa lahat ng mangyari maging sa kinabukasan, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa pamagitan nito ay meron kaming pag-asa na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, O Diyos. Ipagkaloob po sa amin ang kagalakan, kapanatagan, katiyakan at pag-iingat mula ngayon at sa bawat araw ng aming buhay. At ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, purihin ng Diyos at patuloy tayong sumunod at magtiwala at manampalataya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. God bless everyone.